Ilang mga kilalang pangalan sa showbiz ang sumabak sa unang araw ng audition para sa restaging ng Miss Saigon. Meron ding dumayo pa mula sa ibang bansa at nakipagsapalaran para matupad ang pangarap na mapabilang sa cast ng musical. Live mula sa Makati, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, mahigpit ang naging unang audition dito para sa Miss Saigon, no? At magugulat ka dun sa mga pangalang hindi nakalusot sa audition. Ito ang unang araw ng auditions para sa restaging ng musical na Miss Saigon, once-in-a-lifetime chance para sa marami. Bitbit ang mga pangarap, ngayong araw sila makikipagsapalaran. Close door ang auditions. Ang kapuso artist na si Rita de Guzman matagal na raw na pangarap maging bahagi ng Saigon, nagpasample kami. You are sunlight and I moon, joined by the gods of fortune. Midnight and high noon. Nakipila si Rita kasabay ang mga kapwa niyang naghahabol ng pangarap. Maya-maya pa, dumating na ang pinakihintay niyang pagkakataon. Hanggang? Yes. Okay, so what did they tell you? Sabi 2 p.m. Wednesday. So, just kukunin ko lang po yung... How do you feel? Iiyak ako. Very, tears of joy. This means a lot to you? Yeah? Kasi, maraming sumusuporta sa akin. May ilang may pangalan na rin na sumabak sa audition tulad ni Karil. Ilang beses sinubok ang sarili bago pumasok sa audition room at... Yes. Okay, so Hi. what did the panel tell you? Sorry. Ikaw na Nervous kasi. It's just kind of an emotional day. Yeah. Yeah, thank you. Pero kahit singer na, hindi pa rin sigurado. Tulad ng bossa nova singer na si City Navarro. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Kung para sa'yo, lahat mangyayari para maging sa'yo. May ilang mga ibang lahi na nag-try out tulad ng Singaporean na si Tanya Tan. Pero bigo siya. No, I didn't get it. No. But it was a very good experience. Back to Singapore? Yeah, tonight. Ganon din ang Pilipinang si Nikki Malvar. It was a very good experience because usually I wet my pants when I audition, but it felt good. It felt good. May iba namang worth it ang pagpunta sa Pilipinas tulad ni Giselle Sarayosa. No one can stop what I must do. I swear I'll give my life for you. Ang akala pa nga niya hindi siya pasok pero It was good. They just told me thank you, so I don't think I got it, but it was great. Yeah, it was definitely worth the try. Oh, yeah. Oh my God. ilan pa sa mga pinababalik ulit o binigyan ng callback ang classical singer na si Charlie Magalit. A man who will not kill, who fight for me instead. He'll keep us safe all day. Ingrid Payakit, ang band vocalist na si Jeff De Castro, si Daryl Alvin Saraga at singer na si OJ Mariano. Si Lawrence Connor magiging bagong direktor ng Miss Saigon. Natutuwa daw sila sa talentong nakita nila sa muli nilang pagbabalik sa Pilipinas. The next stage now is that we spend a little bit more time with them and we see if after our initial sort of look at them to sort of see if we can do a little bit more, and then if we continue to like them, then I'd spend a slightly intense session with them. Jessica, bukas ay ang second day of auditions, no? At saka sa Wednesday and Thursday na yung magiging callback. Ito na yung mas matinding salaan ng mga talento para sa mga roles sa Miss Saigon, especially yung role na Kim. Jessica. Exciting, Joseph, pero nararamdaman ko rin yung nervyos sa mga nag-audition, ha? I can just imagine what they're going through. Kami ma'am nga, nag-aabang lang ng mga mag-audition. Yung talagang tension, no, is palpable. Talagang yung talagang mga tao dito na nag-audition, talagang parang yung buong buhay nila sometimes naka-gear towards yung makuha yung role na Kim. So it means a lot to most of the auditionees today. Mahirap niyan, prolonged agony. Kasi hindi mo naman agad pang malalaman. No? Meron pang callback, tapos may 10 sessions pa raw, sabi nung director. Naku po, kawawa naman. Kaya lang, good luck sa lahat ng mga nag-audition at natawag para sa callback. Maraming salamat.
Joseph Moro.